Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Ayaw mo kumain. Ang gagawin ko sa'yo. Uy, Toto, anong ginagawa mo sa aso mo? Naku, buti na lang dumating ka. Nahihirapan ako makakain dito sa... Do not feed your dog with too much chocolate, or at least one. Our vocabulary term is abstruse or abstruse. Abstruse or abstruse. Oo nga no, may aso na si Toto. Wow naman. Ang abstruse mga sombreros ay adjective. Ito yung paglalarawan natin sa isang bagay or sa isang pangyayari na napakahirap intindihin or unawain, too difficult to be understood. Ang mga possible synonyms po natin dito ay obscure, subtle, complex, kung napanood yung vlog natin about subtle, etc. At pag ginamit ng sentence ay ibigay mo na, Mr. Dictionary. Henry and Charles started an abstruse topic about the chemical formula of calcium. Abstruse. Calcium, calcium, calcium. For American pronunciation, not calcium, where you are putting SH at the middle sound. It's not calcium, it's calcium. Only S. Calcium, not calcium. Yada yada. Henry and Charles. Do you know Henry Nestle and Charles Page? Si Henry Nestle mga sombreros ay ang may-ari ng Nestle, no? Obvious na obvious naman kasi last name niya yung pangalan ng kanyang company. Pero yung magkapatid na Charles Page at George Page from United States of America ay pumunta noong 1866 sa Switzerland para itayo ang kanilang company, separate company na Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Pero parang nag-merge kasi yung dalawang yun na company na yon. Tapos nag-retire na si Henry Nestle pero niretain pa rin nila ang pangalan or ang pangalan ng company na Nestle kasi nga yun ang popular sa mga tao. Ang abstruse mga sombreros ay may hirap maintindihan. Pero sa Bible, maaring hindi natin maintindihan ngayon pero later we will understand. Basahin po natin John 13:5-7. After that, he poured water, si Jesus Christ ito, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with a towel with which he was girded. Ito yung paghugas niya ng paa ng kanyang mga disipulo. Then he came to Simon Peter and Peter said to him, Lord, are you washing my feet? Sabi niya. Jesus answered and said to him, what am I doing you do not understand now, but you will know after this. Mga sombreros, kung kaya napakahalaga po na nagbabasa tayo ng Biblia because may mga bagay na hindi natin maintindihan ngayon, may mga process si Lord na napakahirap, may mga methods si Lord na may mga ways siya, mga pamamaraan na hindi natin maunawaan bakit nangyayari ito, bakit nangyayari sa buhay namin, sa pamilya namin, pero later we will understand. That is why let's trust and let's trust the process of God because His ways are always perfect. So, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Pipino or cucumber, may scientific name na Cucumis sativus. Alam niyo ba mga sombreros na ang pipino po ay considered as prutas kapag botany po ang pag-uusapan natin dahil sa physical structure sa process nito, nasa bulaklak nito mismo naluluto or nahihinog ang or nabubuo ang bunga at ang ovary. Pansinin po natin ang lanzones, rambutan at ang langka, doon din po sa bulaklak nila mismo nabubuo ang bunga. Kung kaya ito po ay prutas, pero yun nga, in reality, kahit nasa botany ay prutas ito may tuturing, kinakain natin ito, pwede naman ito pang salad, di ba? Pwede naman pang fruit or pang dessert mga sombreros. Pero nga, ang bottom line, nagpapasalamat tayo mapagulay, mapaprutas, nagpapasalamat tayo dahil meron tayong pipino na inihanda sa ating hapagkainan. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kebri Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalanan ng ginagawa, masalanan ng ginagawa, faith of love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. While Toto is still playing that lighter, our vocabulary term is assuage. Assuage. Sumbong kaya natin si Toto yan, ha? Kinuha na naman ang lighter doon, Mr. Dictionary. Ang assuage, mga sombreros, ay verb. Ito yung gagawin mo yung isang bagay na para maiwasan or mabawasan ang dinaramdam or kapighatian or yung isang masamang pangyayari sa isang tao or yung pakiramdam niya na mabigat, no? Gagawa ka ng paraan para mabawasan or maibsan niya ang kanyang dinaramdam or yung kanyang pighati, mga sombreros. Medyo gusto natin itong assuage. Ang mga possible synonyms natin dito ay relieve, calm, ease, pacify, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay ibigay mo na, Mr. Dictionary. Noah as good shepherd replied and did assuage to my suspicions. Assuage. Shepherd, 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 not shepherd. H is silent as in Thailand. Thailand. Thomas. Thomas. So it's shepherd, not shepherd. It's shepherd. Yada yada. Noah, Noah. Do you know Noah Webster? Sina Charles at George Merriam at Noah Webster, mga sombreros, ang dahilan kung bakit meron tayo ngayong Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus na ginagamit. Lalong-lalo sa akin na ginagamit talaga siya araw-araw. Ito po ang oldest or pinakaunang or pinakamatandang dictionary publishers sa buong United States of America. Combination sila, no? Merriam at saka Webster. So Charles at George Merriam at saka Noah Webster. Nung mamatay si Noah Webster ay binili ng magkapatid na ito, no, ni na George at Charles Merriam, ang franchise ng company ng ni Noah Webster, pero ang pangalan ng dictionary remained the same. Si Noah Webster, mga sombreros, ay nag-learn ng 26 languages kasi nga di ba dictionary ang ginagawa niya, including Sanskrit or Anglo-Sanskrit, mga sombreros. So he had to learn 26 languages. Basahin po natin about language or wika. Genesis 11:1, 9 or hanggang 9, mga sombreros. Sa simula, iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. One language. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin ito mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, halika at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Ito po yung Tower of Babel, mga sombreros, or Tower of Babel, na alam natin yung storya. To cut a long story short, ay winasak ng Panginoon kasi yung desire nila ay maabot sa langit yung kanilang tore. They have one language, kung kaya ang ginawa ng Diyos ay nagalit siya dahil gusto nilang higitan ng Panginoon Gusto nilang mas taasan pa yung Panginoon kasi nga gusto nilang paabutin sa langit. And their desire or their evil desire ay nakaabot sa Panginoon. Kung kaya winasak sila or bumaba ang espiritu ng Diyos at binigyan sila ng iba't ibang lengguwahe. So hindi na sila nagkaintindihan. Kung kaya tayo ngayon sa mundo ay merong iba't ibang languages. Alright? So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba, mga sombreros, kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok po ay gawa sa keratin. Ang keratin, mga sombreros, ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang siya, parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so, ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na kasi wala na silang sungay. Hindi po ako barbero dito. Hindi po yung tunay na may-ari ng barbershop. Muli po, ito po si Casombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Casombrerong Dennis. At sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kebri Cyclopedia o Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Si Mr. Dictionary. Si K. Grampich or Casombrerong Grammar and Speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na sa ating pagkakasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!